Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Marunong po ba tayong mag-sorry? Maayos po ba tayong magsisi? Kasi kung ang lahat ng pag-isisi at pag-sorry ay tamang talaga at totoo, bakit may mga nasasaktan pa rin, may mga naloloko pa rin, may mga nahihirapan pa rin? Mainam sigurong pagnilayan po muna natin ang magandang paraan ng pag-isisi o pag-sorry. At least yung pinaka-basic, yung pinakauna, at yan ay ang pag-isisi sa kasalanan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pag-isisi ng mga Israelita sa mga pagkakamali nila. Aminado sila na hindi nila sinunod ang Diyos at ang kanyang mga utos. At ito ang tinitingnan nilang pinakadahilan ng hindi nila magandang kalagayan. Notice that hindi nila sinisisi ang Diyos. Sa katunayan, hindi nila sinisisi ang mga Egyptians, mga Babylonians na sumakop sa kanila. Tanging ang sarili lang sinisisi nila na kung umayos lang talaga sila, kung sumunod lang sila sa utos ng Diyos, hindi mangyayari ang mga pangit na naranasan nila. Kailayo nito ngayon sa ating bayan. Di niyo po ba napapansin? We all feel sorry for this country. Pero parang walang gustong mag-sorry, magsisi sa mga politiko. Nakita ninyo? Silang nagsisihan, nagbabatuhan ng putik. Pero silang mga makuda at sangkot sa kaso, hindi makapag-declare ng totoong sala nila. Hindi makapirma ng waiver o bank secrecy para mapatunayan kung meron pang batayan ang nasa akusa sa kanila. Sasabihin pa nilang politika. Gayong may mga mas lumalaban sa korupsyon kaysa sa kanila ang hindi naman nababatikan ng putik na ganyan. Sabi nga po natin, kung walang apoy, walang usok. So kung may usok, may apoy. Si Senator Jinggoy na mismong nagsabi, kung ang pinamalita na tumanggap ng 30% yata yon from anomalous flood control project ay si Senator Risa Hontiveros. Hindi daw tayo maniniwala. Sa kanya na nanggaling yan. Kaya kung alam naman talaga ng mga matitinong Pilipino ang buhay mo, ang mga kaalyado mo, ang mga batas na pinapaboran mo, ang mga matitinong Pilipino na mismo ang magsasabi, hindi korap ang politikong ito. Again matitinong Pilipino. Ito yung mga nagpapasya ayon sa kanilang pagiging Kristiyano. Ayon sa kanilang konsensya. Ito yung hindi tanga-tangahan sa fake news Ito yung mga hindi bias Matitinong Pilipino pinag-usapan natin dito Sadly, marami pa rin sa atin ang hindi umaamin na marami na ang wala sa katinuan sa atin. Isipin po ninyo, ayaw natin ng mga politikong trapo, yung paulit-ulit na gano'n na lang. Pero binoboto pa rin naman. Magagalit tayo masyado sa mga contractors. Okay lang, pero huwag natin kakalimutan na kung walang backer ang mga politiko, hindi lalakas ang loob niya. Maniniwala tayo basta-basta sa mga politikong nagpapalitan ng baho nila. Sige nga, mag-aaway-aaway ba yan kung walang mga kanya-kanyang pinagtatakpan niya? At kung sangkot sa anomalya, isipin nga po ninyo, bakit hindi lahat imbestigahan? Bakit meron tayong papaboran? Bakit tayo papabor sa isang tao, sa isang grupo lang? Hindi nga ba't ang habol natin ay mawala ang korupsyon na yan? Yung pinakaugat niya? Walang mangyayari kung magkakampihan lang. Grupo-grupo na naman. Ayaw mo sa korap, pero alam mong korap, pag nakita mo, ngitian mo, papapicture ka pa. Ipangangalandakan mo, nakausap mo. Ipangangalandakan mo, kakilala mo. Kamag-anak mo, o kakilala lang ng kakilala mo. Kukunin mong hermano. Hihingan mo ng donasyon. Bakit? Alam mo na namang sangkot sa korupsyon o kaya may mga balita ng ganon. Di ba? Alam mo namang may hindi magandang record. Bakit kukunin mo pa? Bakit hihingan mo pa? Di ba? Kahit na proyekto pa ng simbahan, kung talagang para sa Diyos yan, at kung gusto talaga ng Diyos yung project na yan, siyang bahala dyan. Bottom line, hindi natin sila pwedeng bigyan ng pakiramdam na dahil sila nagbibigay, okay na yung ginagawa nila. Sapagkat alam po natin na hamak na mas matindi, mas malaki ang binubulsa nila. Hindi titino ang bayan na ito, hindi titino tayo mga Pilipino. At hindi rin po tayo titino kung hindi natin aaminin
ang kasalanan natin, ang partisipasyon natin sa problemang ito. Kung ang gagawin lamang natin ay manisi ng manisi at hindi tayo mismong magsisisi. Kaugnay nito, naranasan niyo na po bang nag-sorry kayo pero sa halip na bumuti, mas sumama pa yung timpla ng tao na pinagsosorihan ninyo? Paano po ba tayo mag-sorry? Baka ganito, sorry pero ikaw kasi, ganito kasi. Excuses. O kaya, sorry na, okay na baka may toyo ka pa. Hindi po talaga ito magiging okay. Sapagkat hindi magiging sapat ang pag-sorry kung hindi ito tapat sa pagsisisi. Acknowledge our sins, our faults without excuses. Hindi naman natin sinasabing tayo ang mali sa lahat ng aspeto, pero wag mo na yung mali ng iba, lalong-lalo na yung mali ng pinagsasurihan mo, ang banggitin mo, yung mali mo muna. Something like, sorry na mura kita kanina. Alam kong maling-mali yon. Hindi ko dapat ginawa sa yun. Ganoon. Yung mali muna natin. Huwag mo natin ibaling sa iba. Lalong-lalo na sa pinagsosorihan mo. Ibaling mo man sa kanya, ang emphasize mo yung sakit na naidulot nito sa kanya. Something like, sorry namura kita kanina. Maling-mali ako. Hindi ko dapat ginawa yan. Alam kong nasaktan kita ng todo. That's it. Somehow empathize so that they will feel important. They will feel seen. Kasi kaya naman naguhurumintado minsan ng isang tao. Gusto niyang sabihin sa iyo ang kanyang punto na nasaktan mo siya. So, unahan mo na yun. Iparamdam mo na sa kanya na naunawaan mo yung kanyang emosyon. Meron ding pag-sorry na nag-demand agad na mapatawad. Sorry okay na ayos na tayo. Hindi kasi tayo ang dapat na magpasya kung okay na Hindi tayo na nagkasala, kundi siya na nagawa natin ang pagkakasala. Kaya kung hindi pa, hayaan natin siya, igalang natin yon. Igagalang natin, hindi naman actually yung kanyang desisyon kundi yung kanyang damdamin. Sapagkat maaaring nakapag-desisyon na siya na patawarin tayo, hindi pa lang ready talaga ang damdamin niya. Kasi nasaktan siya talaga. Dapat igalang natin yun. After all, ang pag-sorry hindi naman dapat tungkol sa atin kundi tungkol dun sa pinagsosorihan natin. Kasi hindi naman po pwedeng dahil hindi big deal sa atin, automatic na dapat hindi na rin big deal sa nasaktan natin. Iba-iba ang pagdadala natin. Iba-iba ang pagtingin natin. Iba-iba ang kakayanan natin. Kaya yun ay igalang natin. Lalo pa ang taong ito ay mahalaga para sa atin. Kaugnay nito, parang sinasabi rin po sa atin ng Ebanghelyo na kung marirealize lang natin kung gaano tayo kamahal ng mga taong nasaktan natin. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa mga tao sa Capernaum, sa Bethsaida, sa Corazin, hindi po dapat na maging mahirap para sa atin ang pag-sorry sa kanila. Lalo pat kaya naman sila nasaktan talaga, katulad ng sakit na naibigay ng mga taga-Capernaum, Bethsaida at Corazin kay Kristo, dahil mahal niya sila. Ganun din po sa mga nasasaktan natin. Mahal nila tayo, kaya mas nasasaktan sila kapag tayo ang nakagagawa ng pagkakasala sa kanila. So dun po sana natin makita ang halaga ng tapat na pag-sorry at pagsisisi. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang.